At po sa Kuwait, si Brother Michael Kimbo mula po sa True Gospel Church. Isa din po siyang Pilipino. Kapatid na Michael, magandang araw po sa inyo. Yes, tuloy po kayo sa inyo pong katanungan. Magandang araw po, Brother Daniel. At magandang gabi rin po kay Brother Eli. Isa po akong Katolikong ipinanganak po dati. Pero nung nakapag-abroad po ako, nakapag-join po ako sa pagiging Kristiyano po dito. So, pero yung lagi po kasi akong nakikinig ng Bible exposition po kasi parang hindi nakakompleto yung araw ko kapag di ako nakakapakinig. Parang nag-i-enjoy ako na nakikinig po ako sa mga aral tungkol sa Biblia po. Ngayon po, ang tanong ko lang po is yung palaging tinatanong na rin po ng iba about dun sa bakit daw po nyo ginagawang literal yung pagpapanganak po dun kay Jesucristo, yung nanggaling po sa sinasabi nyo raw pong galing sa sinapupunan po. Kasi alam ko po topic na po yan nung mga nagdaang Bible exposition po. Pero sinasabi po kasi nung pastor namin na hindi po literal na ipinanganak po si Kristo na yung nagbuntis po tapos ipinanganak galing po sa yung sinapupunan po. Tsaka yung sa, kasi po may talata po kasi yung sa awit po. Plus yung sa awit 2:7 tsaka yung gawa 13:33 ay sinasabi po na hula daw po yun tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus at hindi sa literal na panganganak ng Diyos ayon sa Biblia po. Yun lang po. Ano yung 13:33 na sinasabi mo na hula at hindi tungkol sa literal na pagkapanganak? Ano yun? Ano yung sinasabi Kasi mo? yung ano po, yung sa karugtong, parang yun daw po yung makakasagot tungkol dun sa awit 2:7 daw po. Huwag kang magagalit, kapatid, ano? Niloloko ka ng pastor mo, nililigaw ka, tahasang panluloko ginagawa sa kaluluwa mo. Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Ang makakapagpamali daw dyan, na hindi raw yan panganganak na literal, ewan ko ano ibig niya sabihin literal, ano? Yung 13:33, pakibasa kapatid na Daniel. Na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. Ayan. Yan daw ang makakapagpatunay na hindi raw literal. Kumbaga, parang figurative yung panganganak ng ama sa kanyang anak. Uulitin ko lang ang basa, kapatid na Michael. Umpisahan natin sa 32, kapatid na Daniel. At dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Ayan. Sabi ng mga alagad, tinadalhan namin kayo ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa ating mga magulang. Meron palang pangakong ipinangako sa mga magulang ng Israelita. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, may mga ipinangako ang Diyos sa panahon ng patriarka ng mga Israelita. Dinadalhan namin kayo, sabi ng mga apostol, ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak. Yung palang pangako, pinangako sa mga magulang, tinupad din ng Diyos sa mga anak ng mga magulang. Anong katunayang yun ang ibig sabihin? Pangako na ipinangako sa mga magulang, tinupad din sa mga anak ng mga magulang. Doon sa 2 ng gawa,
Si Pedro ang nagsasabi. Sa 2:39, ganito. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Ayan, sa inyo ang pangako sa Israelita. Hindi naman nangako ang Diyos sa mga inchik eh. Ang pangako sa Israelita, ang unang-unang bayan na pinili ng Diyos, hindi ang Aleman. Ang Israel ang unang-unang bayan na pinili ng Diyos sa lupa. Deuteronomio muna para ma-confirm. Doon sa 7:6. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa Kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Pinili sila ang Israelita higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng lupa. Yang Israelita. At kung sila ang pinili, sila ang pinangakuan ng Diyos ng lahat ng pangako ng Diyos. 9:4 hanggang 5 ng Roma. Napawang mga Israelita, nasa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan. Ayon, lahat ng kapangakuan, pinronounce ng Diyos sa Israelita. Sabi ni Pablo, pawang Israelita, kanila ang pagkukupkop, ang kaluwalhatian, ang tipan, ang pagbibigay ng kautusan, ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan. Ayon, para sa Israel yan eh. Sabi ni Pedro, sa inyo ang pangako sa Israelita, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo. Pagka tinawag ng Panginoon. Kaya tamang-tama yung sabi doon sa 13. Kung babalikan sa 32, dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang sa 33 na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak. No? Sila ay mga anak eh. Yung mga Israelitang dinatna ng mga apostol. Yung pangako sa mga magulang ng Israelita, tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Bakit? Ano ba yung pangako na ipinangako ng Diyos? No? Na pangako sa magulang, pangako rin sa mga anak ng mga magulang na Israelita. Na tinupad ng Diyos yung pangako na yon nang buhayin niyang maguli si Jesus. Ano yung pangako muna na yon? Basahin natin ang 2:25 ng unang Juan. At ito ang pangakong Kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Yon. Ang pangako pala, ang buhay na walang hanggan. Pangako kay Abraham, Isaac, Jacob, sa mga Israelita, at sa mga anak ng Israelita. Ang pangako ay ang buhay na walang hanggan. Balik tayo ngayon doon sa 32-33. Dinadalhan namin kayo ng mabuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, yung mabuting balita ng buhay na walang hanggan, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak nang muling buhayin niya si Jesus. Aba, ang pruweba pala na yung pangako ng Diyos ay totoo, na buhay na walang hanggan. Kasi ang buhay natin ngayon may kamatayan, namamatay, natatapos. Ang pangako buhay na walang hanggan. Tinupad ng Diyos yung kanyang pangako na buhay na walang hanggan, magkakaroon tayo nang muli niyang buhayin si Jesus. Pinakita niya na mamatay man ang tao, ang Israelita, ang pangako niya hindi nawawala, hindi nasisira. Bakit? Kung paanong binuhay si Jesus, bubuhayin din tayo para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang ipinapaliwanag ng mga alagad. At yan din ang ipinaliwanag ni San Pablo sa mga taga-Korinto.
na kung hindi binuhay si Jesus, walang kwenta ating pananampalataya. Walang kwenta rin ang relihiyong Kristyanismo. 15:14 ng unang Korinto. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Kung hindi binuhay maguli si Kristo, walang kabuluhan ang aming pangangaral. At pangangaral mo, buhay na walang hanggan, hindi naman pala totoong mabubuhay pa uli ang tao. Walang kabuluhan. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya, yung paniniwala nyo na may buhay na walang hanggan kung walang pagkabuhay na maguli. Kaya nang buhayin si Kristo, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa ating mga magulang. Nang buhayin niyang muli, buhayin niya si Jesus. Gaya naman ng nasusulat sa 2 awit. Ano raw yung nasusulat sa 2 awit? Ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay naging anak kita. 34. At tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan, ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David. Sapagkat sinasabi rin naman niya sa ibang awit, hindi mo ipagkakaloob na ang iyong banal makakita ng kabulukan. Ayon. Yung palang pagkabuhay na maguli ni Jesus, pruweba yon ng pangako ng Diyos. Nung mabuhay na maguli si Jesus, hindi na siya mamamatay. Yun ang tunay na pagkabuhay na maguli. Hindi ka na mamamatay uli. Yun ang pangako niya, no? Sa mga Israelita, buhay na wala hanggan. Kaya nang si Kristo mabuhay na maguli, hindi na siya mamamatay uli. May buhay na siyang walang hanggan. Basahin natin sa Apokalipsis ang kahulugan nun. Sa Apokalipsis 1:17. At nang siya'y aking makita, ay nasuba-suba kong waring patay sa kaniyang paanan. At ipinatong niya sa akin ang kaniyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Kita mo, si Kristo ito eh. Nung makita ni Juan, para siyang namatay si Juan. Pinatong niya ang kamay niya kay Juan. Parang nawala ng si Juan. Parang nawala ng ulirat. Nasuba-suba kung parang patay sa kanyang paanan. Pinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay. Sabi niya, huwag ka matakot, ako'y ang una at ang huli. Si Kristo ito eh. At ako ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Kaya nung mamatay siya, binuhay siyang maguli, yun ang pruweba na talagang totoo na may buhay na walang hanggan. Kasi nung mabuhay siya maguli, hindi na uli mamamatay. Ako'y nabubuhay na magpakailanman, sabi ng Panginoong Jesus kay Juan. Kaya kung babalikan mo uli yung gawa ng mga apostol, at dinadalhan namin kayo ng mabubuting balita ng pangakong ipinangako sa mga magulang, yung buhay na walang hanggan, 33, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak, na hanggang sa atin, tagus yung pangako sa mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, hanggang sa mga anak ng Israelita, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak, nang buhayin niyang maguli si Jesus, gaya naman ng nasusulat sa 2 awit. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Di ang kausap yung anak. Tapos na ba ron? Tuloy mo, kapatid. At tungkol sa muling binuhay niya, upang, sino yung muling binuhay niya? Si Kristo. Tungkol sa muling binuhay niya, upang ngayon at kailan may huwag nang magbalik sa kabulukan. Para from now and forever, hindi na uli mamamatay ang kanyang binuhay na anak mula sa patay. Ay nagsalita siya ng ganito, ibibigay ko sa iyo ang banal at tunay na mga pagpapala ni David, sapagkat sinabi rin niya sa ibang awit,
hindi mo ipagkakaloob na iyong banal ay makakita ng kabulukan. Kaya nga hindi nabulok si Kristo eh. On the third day, ibinangon siyang mag-uli ng Diyos para patunayan na ang kanyang pangako na buhay na walang hanggan sa mga magulang at sa mga anak ng mga magulang na Israelita magaganap hanggang sa kanilang kaanak-anakan, sa kaapu-apuhan. Na yung pangako na yon hindi nagbabago. Kasi hindi naman nagsisinungaling ang Diyos. At ang unang pinangakuan nito ay sino? Sino? Si Abraham at ang binhi ni Abraham na si Kristo na anak ng Diyos. Basahin natin ang 3:16 ng Galacia. Pakinggan nyo. Ngayon, kay Abraham nga sinabi ang mga pangako at sa kaniyang binhi, hindi sinasabi ng Diyos at sa mga binhi na gaya baga sa marami, kundi gaya sa iisa lamang at sa iyong binhi na si Kristo. Ayon. Kay Abraham sinabi ang pangako at sa kanyang binhi, hindi sa marami, kundi sa isa lamang at sa iyong binhi. Abraham, ikaw at sa iyong binhi, sa makatwid bagay si Kristo. Ang binhi ni Abraham, si Kristo. Pinangakuan si Abraham ng buhay na wala hanggan, pinangakuan din yung binhi ni Abraham na si Kristo, na anak ng Diyos, na ipinanganak ng Diyos, tinawag na binhi ni Abraham dahil nagkatawan tao. Buhay na walang hanggan ang nagde-demonstrate niyan, yung pagkabuhay na mag-uli ni Jesucristo. Ang nagpupruweba niyan na may buhay talagang walang hanggang pangako ang Diyos, yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo. Ngayon, ang sinasabi ng pastor mo, yung nandoon sa 33, hindi niya lang itinutuloy yung talata, kapatid, na tinupad din ng Diyos sa ating mga anak, nang muling buhayin niya si Jesus. Gaya naman ang nasusulat sa 2 awit. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ipinanganak kita. Yung anak kasi ng Diyos, ano yun eh? Immortal yun eh. Ang Diyos ay immortal eh. Yung anak ng Diyos, immortal din yun. Hindi mamamatay yun eh. Kaya lang mamamatay yun dahil nagkatawan tao. Ngayon, ang ibig sabihin ng pastor mo, ang ibig sabihin ng ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon eh, yung mamamatay siya at mabubuhay maguli. Ang layo naman pakahulugan nun. Ang ibig sabihin ng pastor mo, yung kahulugan ng ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak sa araw na ito, naging anak kita, ay ibig sabihin mabubuhay maguli si Kristo. Ang ibig sabihin nun, yung anak ng Diyos, talagang sa awit, nababasa sa 2 awit, 2:7, at sa ibang awit, meron pang idinuktong ang paliwanag ng mga apostol Sabi dun sa 33 yan Tapos pagdating sa 35, sinasabi rin naman niya sa ibang awit. Doon din sa aklat ng awit na hindi mo ipagkakaloob ng iyong banal makakita ng kabulukan. Banal yun, anak ng Diyos yun Immortal yun kung pag-uusapan immortalidad Kasi, espiritu yun, di naman mamamatay yun kaya nung magkatawan tao siya, kailangan i-demonstrate ng Diyos na talagang ang buhay na wala hanggan totoo. Kaya binuhay niya siya muli sa mga patay, ang Panginoon Jesucristo. Hindi para patunayan na ang ibig sabihin ipinanganak siya bubuhay siya maguli. Hindi. Yung bang pagkabuhay na maguli, panganganak ba uli yun ng Diyos sa kanyang anak? Hindi naman Naipanganak na yung anak niya bago lalangin ng sanlibutan, naipanganak na. Kung anak niya yan, banal ng Diyos yan, ang tawag sa Biblia, the Holy One of God. Banal ng Diyos. Hindi makakakita ng kabulukan. Unang-una, pribilehiyo ng anak yun dahil ang nanganak sa kanya, immortal. Para sabihin mo na hindi totoong nanganak na literal, saan ka nakabasa sa Biblia na hindi totoo ang sinasabi ng awit? Na awit ni David? Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito, pinanganak kita. Hindi lang naman si David ang nagsabi niyan. Sinabi rin niya ni Juan. Sa 1:18 ng Juan, ang sabi ron, siya'y ipinanganak ng Diyos,
Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Bugtong na Diyos yan eh. Ibig sabihin ng bugtong, the only begotten God sa English. At dun sa Grego, napakaliwanag. Ang sabi sa Grego, Theon odis ioraken pupote monogenes theos oon eiston kolpon to patros ekenos exegesato. Ang sabi, monogenes theos, kaisa-isang ipinanganak na Diyos. The only begotten God, yung mono, ay ibig sabihin nun, kaisa-isa, natatangi. Monogenes theos. Monogenes, yung genes ay yung panganganak ang ibig sabihin sa Grego. Siya yung kaisa-isang ipinanganak na Diyos. Nasa matatandang kasulatan yan. Sasabihin mong hindi totoong pinanganak. Sinasabi na nga ng Diyos pinanganak kita. Sabi naman ng anak, ako'y kanyang anak. Sabi ng anak. Sabi ng mga apostol, siya'y monogenes theos, ipinanganak na Diyos, bugtong na pinanganak na Diyos. No? Ipinanganak siya ng Ama. Tapos sasabihin ng pastor mo ngayon, hindi naman ibig sabihin na nanganak na literal. Anong hindi? Kung ang babae pwedeng manganak, ang Ama hindi pwedeng manganak. Naintindihan mo ba ibig kong sabihin, kapatid na Michael? Babasa ako sa iyo ng talata. Sa awit, ganito nakasulat sa 94:9. Siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Tige, sabihin mo ngayon ito na hindi ito literal. Yung gumawa ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siya nga ang gumawa ng pakinig Kaya niya nagawa yung pakinig kasi nakakarinig siya. Totoo yan sa literal. Bakit? Tinan mo yung mga tao nakakarinig. Nakagawa sila ng nakakarinig din. Itong mic nakakarinig. Magdadaldal ka, sasagapin ng mic, naririnig niya. Ilalabas doon sa mixer. Tapos lalabas sa trompa. Bakit nakagawa ang tao ng instrumentong nakakarinig? Nakakapag-record pa Kasi naintindihan niya yung principle ng pakikinig para makarinig. Siyang lumikha sa mata, hindi ba siya makakakita? Ang tao nakakakita. Nakagawa siya ng nakakakita. Yung camera, nakaharap ako sa camera, nakikita mo ako Bakit? Nakakakita yung gumawa ng camera, nakakakita. Higit sa lahat, ang gumawa ng mata ng tao na nakakakita, yung Diyos na nakakakita. O kaya, yung Diyos na nakakakita, gumawa ng mata, makakakita yun. Yung gumawa ng pakinig, nakakarinig yun. Ano ibig sabihin? Yung gumawa ng bahay bata, hindi pwede manganak. Sagutin mo, kapatid na Michael. Yung gumawa ng pakinig, nakakarinig, kaya nakagawa ng pakinig. Yung gumawa ng paningin o mata, nakakakita, kaya siya nakagawa ng nakakakita. Tanong ko sa iyo, yung gumawa ng bahay bata, pwedeng manganak o hindi? Logic lang at logic ng Biblia, maniniwala ka, ang Diyos ay nanganak. Pinapalitaw ng pastor mo, nagsisinungaling si David, nagsisinungaling si Juan, nagsisinungaling ang Ama, at nagsisinungaling si Kristo. Na ang kahulugan pala nun, ikaw ay anak ko, mabubuhay siyang maguli. Ang layo naman pa kahulugan nun. Ang kahulugan nung ikaw ay aking anak, mabubuhay siya maguli. Hindi naman lahat ng mabubuhay na maguli, anak ng Diyos May mabubuhay nga maguli, dadalhin sa impyerno Para sabihin mo yun ang kahulugan, ang layo naman, mag-analyze ka, kapatid na Michael. Ikaw, di ka ba nagsasawa dyan sa pastor mo, ang interest lang yan, ikapo Nihingan ka lang ng ikapo. Pero hindi tinasabi sa'yo totoo. Kasi kung tinasabi totoo, paano mo ipinakahulugan na ang kahulugan nung ikaw ay aking anak, bubuhayin siya maguli? Ay, mali. Mali. Ang pagkabuhay niya maguli, nagpapatunay ng kanyang pangako na kung paano binuhay niya maguli si Kristo, bubuhayin niyang maguli ang mga anak kay Kristo. Basa. Yun ang pangako niya.
Kung paanong si Kristo binuhay niya maguli, ang na kay Kristo bubuhay niya maguli. Basa sa 15:23 ng unang, umpisa natin sa 22. Sapagkat kung paanong kay Adam ang lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Datapwat ang bawat isay sa kanyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Tamo, bubuhayin. Si Kristo ang una, ang pangunahing bunga. Siya ang una, panganay sa mga patay na nabuhay na hindi na namatay uli. Siya ang panganay sa mga patay na nabuhay at hindi na namatay uli. Pagkatapos niyang mabuhay, ay ang mga kay Kristo, yung susunod sa Kanya, bubuhayin di maguli sa Kanyang pagparito. Kaya hinihintay natin ang pagparito ni Kristo para mabuhay uli si Pablo, si Pedro, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Jesus. Lahat ng nangamatay kay Kristo, mabubuhay mag-uli. Kaya ang ganda-ganda ng 22 Ang liwanag, 22. Pagkat kung paanong kay Adam, lahat ay nangamamatay, gayon din naman kay Kristo, ang lahat ay bubuhayin. Hindi ang ibig sabihin yan, yan ang kahulugan nung sinabi ng Diyos na sa araw na ito pinanganak kita, para buhayin siya maguli. Ano ba naman? Mali yan. Hindi raw literal yung panganganak. Ano yung panganganak na yun na sinasabi? Figurative. Kung figurative, figurative ba yun sa pagkabuhay na maguli ni Kristo? Ang layo ng figurative mo, ng pastor mo. Mali. Talagang nanganak ang Diyos. Nanganak siya na naksusat sa Biblia. Monogenes Theos. Kaisa-isang bugtong na anak na Diyos. Kaisa-isang bugtong na Diyos. Monogenes Theos. Pinanganak siya ng Ama. Kaya nga naging Ama nanganak Yung iba ay maniwala. Paano yung mga anak ay lalaki? Siya may gawa ng bahay, bata ng babae. Siya pa hindi pwedeng manganak. Yung gumawa ng mata, nakakakita. Yung gumawa ng tenga, nakakarinig. Ngayon, yung gumawa ng bahay, bata, hindi pwedeng manganak. Ay, hindi imposible sa Diyos yun. Nanganak siya. Mula sa kanyang sinapupunan, ipinanganak niya ang kanyang anak doon sa walang hanggan. Naganap talaga yon. Kaya nga nagkaroon ng anak Sana naunawaan mo, kapatid na Michael. Huwag ka magagalit Dapat niya hampasin ng pamalong bakal sabi ng Panginoong Jesus. Yung mga manluloko, pagdating ng 1,000 taon, hahampasin ng pamalong bakal yung mga yan Bibigyan ng Diyos ang kanyang anak ng pamalong bakal para paghahampasin at hambalusin yung mga yan. Nakita niyo si Kristo noong unang 100 taon? Gumawa ng mga panghambalos dun sa mga bakat, sa mga tupa na dinadala sa templo. Ginagawang bahay kalakal yung templo. Gumawa siya ng panghambalos na mga lubid. Pagdating niya sa araw ng paghukom, mag-ahari siya sa 1,000 taon, daladala niya panghampas na bakal. Yan ang dapat sa mga manlulokong pastor. Gumagamit ng bersikulo, hindi naiintindihan. Ibig bang sabihin nung ikaw ay aking anak, bubuhayin maguli? Ang layo naman ng kahit allegory, kahit na sinekduk Ang layo nun. Ikaw ay aking anak, bubuhayin maguli ang ibig sabihin. Huwag ka lang magagalit sa akin, kapatid na Michael. Pinagmamalasakit ko lang na huwag kang mailigaw ng pastor mo. Kung susuriin mo yung binigay niyang talata, hindi niya naiintindihan ang sinasabi niya. Hindi ang ibig sabihin na ipinanganak siya, binuhay siyang maguli. Mali. Mali. Kasi, hindi pa nga siya nagkakatawan tao, pinanganak na siya Paano siyang bubuhaying maguli? Hindi pa nagkakatawan tao, hindi pa nag-aanyon tao Pinanganak na siya ng Diyos. Kaya nga ang sabi sa Biblia, siya'y anak ng Diyos. Kasi ipinanganak siya ng Diyos. The only begotten of the Father. At talagang nanganak ang Diyos. Sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 1. Ang sinumang nananampalataya na si Jesus ay siyang Kristo ay ipinanganak ng Diyos, at ang bawat umiibig sa nanganak
ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Pag iniibig mo yung nanganak, iibigin mo rin yung ipinanganak. Iniibig mo ang ama, iibigin mo rin ang ipinanganak niya na si Kristo. Iniibig mo ang ama, iibigin mo rin ang mga ipinanganak ng ama later. Kasi nanganak pa uli ang ama at ang mga pinanganak niya ay mga Kristiyano. Na ipinanganak hindi sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng dugo, hindi sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Yan ang pagkapanganak naman sa mga Kristiyano na magiging kapatid ni Kristo. Kaya sabi niya kay Maria Magdalena, huwag mo ko hipuin, paparoon ako sa aking ama at inyong ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya pagka mananalangin tayo, sabi ni Kristo, manalangin kayo, ama namin. O bakit? Nakikiama-ama na tayo kasi pag naugnay ka kay Kristo na kaisa-isang anak ng Diyos, na-acquire mo rin yung karapatang maging anak ka ng Diyos. Ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap, pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagayang nagsisampalataya sa Kanyang pangalan na mga ipinanganak, hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Ang Kristiyano rin pinanganak ng Diyos O sasabihin mo ngayon na hindi totoo yan. Nasa Biblia yan, turo ni Juan yan Turo ng mga alagad, turo ni Kristo. Pagka ikaw ay sa Diyos, dapat maniwala ka dyan. Ewan ko lang, wala na kasi tayong maraming oras, kapatid na Michael Ang masasabi ko sa'yo, ay tigilan mo na yung kapatid na Michael. Layasan mo yung pastor mo, niluloko ka ng harapan yan. Naunawaan mo ako, kapatid na Michael, huwag kang magagalit Opo, Brother Eli, malinaw naman po. Yun nga po, kaya po laging sa inyo na lang po ako nakikinig. Sa totoo lang po, medyo masama na rin po yung loob nila sa akin kasi hindi na nga po ako umaattend sa mga Bible nila. Kasi sa inyo po talaga ako na laging nakikinig. Kasi marami pong sense yung mga tinuturo nyo po. At saka talagang nasa Bible talaga. At saka naniniwala po ako na sa lahat po ng sinasabi nyo po, mas totoo po. Maraming salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos, kapatid.